Bigyan natin ng opinion, reaction yan itong post ng Di Umano. Pahayag ito o payo ni Attorney Cristina Conte. Yung mga abogada ko noon ng mga alleged victims. Nakaka-high blood, nakaka-dismayang payo niya kay Senator Bato de la Rosa. Who are you to advise something like this? International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte on Saturday said it would be best in the best interest of Senator Ronald Bato de la Rosa to voluntarily submit himself. Ibig sabihin, mag-surrender. Payag ba kayo na mag-surrender na lang si Senator Bato sa ICC? To voluntarily submit himself to the ICC's jurisdiction amid reports that the court has issued an arrest warrant against him over alleged crimes linked to the Duterte administration's war on drugs. In a Facebook post, Conte explained that if De La Rosa is taken into custody, the proper legal process would be surrender, not extradition, since the ICC is an international tribunal rather than a sovereign state. Ito ang kanyang sabi, pinakamainam kay De La Rosa na voluntarily mag-participate o mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Maaari siyang humarap ngayon sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICC Office of the Prosecutor para linawin ang kanyang papel sa war on drugs. Again, tingnan natin ang reaksyon ng taumbayan. Who you? Sino kayo na mag-advise na mag-surrender in your dreams? Okay. People who reacted. Okay, ito. 10,000 people who reacted. 6,500 ang tumawa, hindi naniniwala. 2,800 ang galit. Samantalang 1,000 lang ang nag-like sa kanya. So, excuse me, 90% sa mga netizens galit o tinatawanan itong advice ni Attorney Conte. Bakit magsusurrender ang isang senador na binutuhan ng taong bayan? Mer Karag, comment ito, dapat madisbar dahil walang tiwala sa Philippine courts. Rene Ferrer, nasa talampakan ata ang mga utak nito. Okay, so ito, may nabasa akong post na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice. Sabi niya, iba na ang sitwasyon ngayon dahil nag-issue na ng guidance ang Supreme Court na pagdating sa extradition ay dapat dadaan na sa mga korte. So, yun, pag-aamin, Executive Secretary na ito mami, na hindi na nila pwedeng gawin yung ginawa nila sa ating Tatay Digong dahil hindi nila idinaan sa korte. Yung pag-extradite nila o pag-kidnap nila, sila lang. It's just an executive decision. Kaya, to me, sampal sa mukha ng Administrasyong Marcos yung ipinalabas na guidelines ng Supreme Court na extradition is a judicial process, not an executive judgment. So, ligtas na po si Senator Bato. Hindi nila pwedeng gawin yung ginawa nila kay Tatay Digong. Sayang, nahuli yung ipinalabas na guidelines ng Supreme Court. Nandun, naghihirap ang ating minamahal na Tatay Digong. So, ano itong sinasabi ni Atty. Conte? Mag-surrender na lang, sabi niya. Kasi, kung dadaan sa legal process sa extradition, it will take time at baka hindi papayag ang Philippine courts na dadalhin sa ICC si Senator Bato. Kung totoo na may nilabag silang batas sa war on drugs, dahil buhay na buhay ang ating judicial system, dapat dito siya litisin, hindi sa isang banyagang korte na hindi naman tayo member doon. I tell you, buhay na buhay ang ating mga korte. Experience ko mismo, nakikita ko na mapapagkatiwalaan pa ang ating justice system sa Pilipinas. So, to me, ligtas na ligtas si Senator Bato and anybody, kung sino man ang isyuhan ng ICC, Senator Bongo, sino pa man dyan,
Nakikita ko na, opinion ko lang ito. Wala nang Pilipino na madadala ng administrasyong ito sa ICC. Kaya, in your dreams, Attorney Conte, alam nyo na hindi papayag ang korte, kaya sinasabi nyo na lang na mag-surrender si Senator Bato. Tatawanan lang kayo ni Senator Bato. Bakit siya magsusurrender sa isang foreign court? Okay. ABS-MP, when money talks, people are. Imagine, Padulina, isa pa tong abogago. Sir, Bawi, ikaw muna, ma'am. Ronald Arindayan, papansin ni Bayhana. Mayra ba, gwapa. Papansin ko no, mabuti na lang sana ko. Ano na? Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong post ni Saint SB. Medyo na-attract ako dito dahil sinorbe niya yung 4 na PNP chief. Sabi niya, with the highest respect to our PNP chiefs, just a small survey, let's go! So dito kay General Marbel, yan yung 4 na ko, no? Si General Marbel is like. Si General, sino ba ito? Nartatis ba ito? Yeah, Nartatis is yung wow. Pa-wow. Si General Torre is love. So General Bato is laugh emoji. So Battle of PNP Chief Survey. So ako, bumoto ako. Naging ano na rin ako dito, nag-enjoy na ako sa pagboto, lalo na yung mga labanan ng mga IPs versus PBBM. VP Sara versus IPs. Nako, basta yung mga ganyang survey, automatic bumoboto ako. Nag-enjoy ako. Sige na. Ito, bagong post lang ito. 2 hours. 2 hours ago. Okay. Yan. 950 people who reacted in just an hour, ano? 899 napunta kay laugh emoji si Senator Bato. Heart emoji 29 lang si General Torre. Like 19 napunta kay General Marbel, at yung wow emoji, yung present chief ngayon General Nartatis, nag-iisa lang. So nilampaso sila ni General Bato. Halos 95% napunta kay General Bato. Torre is around 1% lang. So makikita mo talaga kung yung pulso ng taong bayan. Basta mga nakadikit kay PRRD, kahit ginigipit, kinakasuhan, aaristuhin na daw ng ICC. Tingnan nyo, ang simpatya ng taong bayan nandito sa nakadikit sa ating Tatay Digong. So at least wag na kayong matakot kung di nyo pa alam ito, yung napabalita, yung pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na according to him, nabalitaan daw niya, I think so, sabi niya, mayroon ng ICC warrant of arrest para kay Senator Bato. Nag-release ng statement ang ICC spokesperson, Dr. nakalimutan ko, basta nag-respond sila na wala. Wag daw tayong maniwala sa kung sino-sino magsasabi, walang arrest warrant para kay Senator Bato. So ako medyo na-relieve din ako kasi nga kawawa naman si Senator Bato, is doing his best he can to serve our republic. Number 3 siya sa last election, tapos aarestuhin na naman. Although believe ako kay Senator Bato, nung katatapos lang ma-kidnap ang ating Tatay Digong at balibalita na isusunod siya, nung una medyo nagre-react siya, but later on nagpahayag siya na napag-usapan na namin ng pamilya ko, sabi niya, kung sakaling darating, I will voluntarily surrender. Bakit daw? Para may kasama para masamahan ko yung matanda doon. So ako bumilib ako dito and I believe he meant it, yung promise na kung sakali mang darating, he has many options. Ang isa dyan, yung voluntary surrender, at para daw may makasama si Tatay Digong. Di ba? That's sacrifice, that's loyalty. Sinasabi nila na ano daw, parang sinasanto daw natin si Tatay Digong. Hindi naman sa ganong sinasanto. But ang mga DDS kasi, napansin ko yung DDS, organic yung pagmamahal. Hindi mo napipilitin yung DDS na magsuporta sa mga Duterte dahil naramdaman, nakita mismo, kitang-kita ang magandang ginawa ng mga Duterte, especially Tatay Digong, Bibi Sara, Mayor Baste,
Congressman Pulong, yung mga apo ni Tatay Digong na mga congressman na rin yan, kitang-kita mo ang magandang, yung good governance ng Duterte. Sabi ko sa prayer ko nga, Lord, please protect the Duterte family. Pabalikin mo ng buhay si Tatay Digong before 2028. Panalunin mo si BP Sara. We need them. Itong nangyayari sa ating bansa ngayon, there's so much corruption and we need leaders na may malasakit. And ang nakita ko lang, Duterte. Hindi ko talaga ni isa, wala pa akong na-meet personally sa mga Duterte, yung nakamayan or wala lang. Hindi ko sila close o whatsoever, wala. Nung nagkandidato nga si Tatay Digong, hindi ko siya binutuhan eh. Hindi dahil ayoko, kaya lang hindi pa ako bumuboto noon una dahil nadismaya ako sa election natin. But I know, dahil alam ko yung gawain ng isang Mayor Duterte kasi na-assign ako, dumating ako sa Mindanao 1985. Unang assignment ko, Agusan del Sur, Caraga Region. So alam ko kung anong nangyari sa Davao. Napakagulo ang Davao City by that time. Ang daming NPA. But nung dumating ang isang Mayor Rodrigo Duterte, unti-unti bumangon ang Davao, nalinisan ang mga NPA, nagkaroon ng Alsamasa. Yun, napakasikat yun, Alsamasa. Ang mga tao na mismo ang lumaban sa mga NPA, and that is because of leadership ni Tatay Digong. Kaya naging tahimik na ngayon ang Davao, progreso na because of good governance. At yun ang nakita ko. So from Tatay Digong to Mayor Inday Sara to Mayor Baste, kikita mo iba na ang Davao ngayon. Sa buong bansa nag-aalisan ang mga investors, baliktad sa Davao nagdaragsa, dumarating ang mga investors. So yan ang tatak Duterte, and salamat dito sa mga loyal na mga supporters ni Tatay Digong, kagaya nito si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Amy Marcos at iba pa. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa balita. Tila baga nagkontrahan ang pahayag ng magkapatid na Rimulya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, may warrant of arrest na. Sabi naman ni Secretary John Vic, wala pa kaming natatanggap na Interpol notice. Parang okay, ito, title. Ano ba talaga kuya? Rimulya at Rimulya nagkontrahan sa hakbang ng ICC kay Senator Bato. Tila naglabas ng magkasalungat na pahayag ang magkapatid na sina DILG Secretary John Vic Rimulya at Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya kaugnay ng umano'y hakbang ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ngayong araw ng Sabado, November 8. Sa isang panayam sa radyo nitong Sabado, November 8, sinabi ni Ombudsman Rimulya na mayroon ng arrest warrant ang ICC laban kay de la Rosa. Matatandaang si de la Rosa bago naging senador ay naging hepe muna ng PNP sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte na isa umano sa mga naging architect sa giyera kontra droga. Ayon naman kay Interior Secretary Rimulya, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang red notice mula sa Interpol o Criminal Police Organization International na karaniwang nagpapatunay na nagpapadala ng abiso kung may ipinapatupad na international arrest request. Yan. Ito ang pahayag ng DILG. As per the Center for Transnational Crimes, there has been no red notice issued by the Interpol as of 10 minutes ago. Pahayag ng Secretary. Kinumpirma rin ng Department of Justice na wala pang dumarating na anumang notifikasyon mula sa Interpol o mula sa ICC laban kay De La Rosa. So ano kaya ang totoo? Nakakatawa teleserye ito. Sino kaya ang source ni Senator Ombudsman Rimulya? Matatandaanan ko nung a few months after na kidnap si Tatay Digong. Nandun na sa ICC, nandun din si Attorney Roque. May nabanggit si Secretary Rimulya na na-cancel na daw yung anong tawag doon? Passport ni Attorney Roque, something like that. Para bang pinapaalis na ng Dutch government o Netherlands si Attorney Roque. Na lumabas na hindi naman totoo. Kaya tinawag ni Attorney Roque na fake news itong si DOJ Secretary Boying Rimulya noon. Kasi hanggang ngayon, nandun pa naman si Attorney Roque. So yun, na fake news siya. So ito kaya, ano kayang kahihinatnan ito?